tatak mo. Welcome back! May ganun? Ano tawag doon yung clapper? Oo. Dati ganun tayo na ano. Ay, char. Wah, Oh. Ikaw, yung love masyado. yung background, mo is napakaliwanag, pero walang liwanag dyan sa bahay mo. Uy, Halata, kasi maliwanag naman ako kahit papaano. medyo blurry ka. Pag naayos na yung studio, magiging, hindi na ako magbo-blur. Okay, sige. Gusto ko nga na magmagandang lighting eh. Yes, talaga yung may paano pa. Maganda, may pa-purple pa na ano. Ganun. May mga konting highlights. Oo, why not? I mean, may work Diba? ka na. Yes! Got a job offer! Finally! I know. Ito na. Bago magpasko. Mm, Game. nasa Uy, mukha food na. muna. Ayaw nga pala. Let's introduce the national treasure of the UK. The national snack of UK. Sausage roll. So, ito, ang uso dito is pork sausage inside tapos wrapped in a puff pastry. That's all. Na matabang. Ay, Char. grabe. Oo, totoo. Minsan nilagyan ko ng ketchup, tabi niya sa akin, ano. Why are you putting ketchup? Kasi walang lasa. Oh, nawirdohan siya kung sabagay. Dog. It is weird. Yung chips nga, nilalagyan ko ng ketchup, sabi niya. Mga ganun siya. Sabi ko, what do you mean? Kasi, sabi ko, it doesn't have any Yeah. taste. Nalagyan mo ng salt. That's all. And then, tapos parang, kasi patatas talaga siya. Tapos, ang fluffy lang niya. Tapos, Ang that's lata. it. That's it. Putik yan. Sabi ko, I cannot eat it like that. It's either True. order ako ng curry sauce on the side. Masarap yun. Tapos, ididip ko lang yung curry sauce. Or, ketchup. Lagi ako may baon na ketchup pag lumalabas kami. Pupunta kami ng seaside. Kasi, minsan kasi walang ketchup. Tapos, minsan may bayad. Nangyaya. Seryoso? Yes, nagdadala ako ng ketchup ko. Yung mga sachet. I have plenty. I have plenty. Okay. Anyway, sa akin, ang food ko ay Sarap. chicken, Sarap kamote. inasal. Hindi, patatas. My love for potatoes. I know, girl. Tsaka, mangga. Miss Gutom. ko na yung mangga dyan. Kasi yung mangga dyan masarap. Yan, matabang. Go, lahat na lang matabang sa'yo. Ano? Oh, gago, mali ko ba? Matamis din naman. Kaso, parang may ibang lasa. Mali ko ba nag-a-adjust yung mga ano dyan, prutas? Uy, pumunta na tayo sa UK, sabi ng mga fruits. Uy, Maging matabang na tayo. Oo, boss na natin yung sugar natin. Kasi hindi tayo Diba? mapeka. Tataas kasi yung tax pag mataas yung sugar. Kahit sa fruits? Hindi ata. Joke lang yun, syempre, gago. Okay, sabi natin. Migration! Tagal eh, inisip ko, nag-pause ako eh. Migration, to stay or not to stay. Yun kasi yung kaya ko naman naisip tong subject na to. Kasi, nag-isip ako ng subject na medyo relevant sa experience namin before. And I know, sa amin dalawa, we were both thinking of going abroad back then. No? Wala, ang sarap ng kain niya. She was thinking, I was thinking as well, like, I was looking at, like, New Zealand, Australia pa ata. I was looking at places to actually go abroad. And then, nung medyo nagkaroon na ako ng, when probably I was 30 years old, when I thought, like, you know what, I'll just stay here in the Philippines. Maganda naman ang sahod ko. And then, my husband happened. Wait lang, talaga ba? Nung nag-30 ka, like, parang, okay na, settled na ako dito, ganon? Oh, kasi Talaga? I'm not even thinking of like getting married, like because I'm not thinking of having kids anymore. So wala na talaga siya sa plano ko. So I mean, kaya ko mabuhay yung sarili ko with my sahod. Then why? Yeah. 'Di ba? Then why do I need to go out of the country? Siguro, Totoo naman. I mean, to live out of the country. Ang iniisip ko na lang before is to have our own house. Tapos may sariling kwarto si tito, ganun-ganon. Tapos yan, mga ganun-ganon lang. Tapos investments lang. Para at least pag nag-retire, may may pera ka. And alam mo na yung mga business na naisip natin kung ano nung eme na
Pero yun, I was just really leaning towards like just staying in the Philippines, and then Rob happened. So that's why. Hence, I'm in the UK. It's not really something that I planned. Like I said, like getting married. So, Wala. ano naman ang ano, feedback mo ngayon na nag-migrate ka na dyan? Ay, nako, you know this, diba? Sabi ko nga parang parang ever since that I went here, nakita ko na yung difference ng culture. And Mhm. I know that I would still love to go back to the Philippines. Would still have to go back. Bakit? I would still love to go back to the Philippines. Like, to live there. Like, Kung papipiliin ka, like, you would stay here. yeah. Kunwari Why? Mm, given a situation, sana hindi mm, mangyari. Sana knock on wood, touch wood, anything. Lahat na pinaniniwala ang wood. Ano, mhm. ano, kunwari, maghiwalay kami. The government, hindi, kunwari lang naman. Oh my gosh, kinukuha ka na ng blurriness, girl. Anyway, Ano, gang? ang tawag doon, kunwari nga, ganon. Though the government will, I think the government will let me actually, stay here and get my citizenship still. But for me, nah, I would not. I would just go back to the Philippines. Talaga, kahit kunwari, maganda work mo, stable ka naman dyan. Friend, what is stable here? I'm not stable here. Ang stable siguro if probably I've got a house here. Yeah, but probably I will just sell it and just go back to the Philippines as well. Because, Because andun yung family ko. And I have got no one here. mm, I've got no one here. okay. I mean, eto nga punta tayo dito to build family and everything. Like, I mean, sa akin, okay lang naman ngayon na nandito ako and I'm staying here because kasama ko yung asawa ko, and that's enough for me. That's Mhm. enough reason for me to actually stay here. But, tanggalin mo siya sa equation, I would go back. In a heartbeat. Yeah, in a heartbeat. Go back without a doubt, back to the Philippines. Kasi all of my plans are still in the Philippines. Like, um, I haven't gotten anything like for the future here. So for example, like probably house, because I'm starting to save up for a house here. Kasi Mhm. makuha ko na yung citizenship ko next year. Pero Mhm. um pero like funeral plans, life insurance, and anything. I've got nothing here. Lahat ng ganun ko dun sa Philippines, lahat. Mm. Though we were thinking of like getting a place like sa para kumbaga like place where we could be buried kumbaga Mm. when we grow old. When we grow old. No, when we die. Mm. Ano, I would still go back to the Philippines. Really? Paano kung kunwari, like wala kang family dito? Sana, sige. Pero madami akong friends dyan. Yeah. Tapos sabihin natin, uuwi pa rin ako ng Pilipinas. Really? Yes, kung madami akong friends dyan. Kasi iba yung strength ng friendship na nag-withstand ng time ng kumbaga tiga mo nga ngayon, tayo, LDR tayong friend. Pero tingnan mo, constant yung natin. Alam mo, hindi naman tayo totally nag-uusap lagi, but we know that we're, natin yung, isa't isa. We consider ourselves as, like, siblings na. So, wala lang, para sa akin, I would still go back to the Philippines. Kasi I cannot do those kinds of connections here. I will never have those kinds of connections. Cultural wise, it will never happen. We will still have like differences.
I can find probably like acquaintances, like friends. I could make friends, but it would still be different. Yeah. But I love the work culture here. Kung pag may pumunta lang dito na siguro isang kaibigan ko, Mhm. kunwari ikaw, yes, I Mhm. would stay here. Hmm. Isang kaibigan Oh. lang. Isang kaibigan lang. Then I would stay here. Okay. Talagang ano 'no, importante din na sa lugar mo you have someone to connect with Oo. Kasi regardless kung asawa it or is lonely. It is lonely because like ito yung napansin ko nung like kailan ba to? Nung ikakasal kami ni Rob, I cannot even give um I cannot even ask someone to actually be our witness sa kasal. We need at least 2 witness. Etong asawa ko, he doesn't really like to ask like favors to other people. mm. As in, ano pa, pumunta pa ako sa kapitbahay ko, tapos inas ko siya ng favor. Oo, pero hindi siya Oh, pwede. Oo, hindi siya pwede. Tapos, ayun. Tapos, oh my God, talaga ba? yes. Hindi siya pwede. So, sabi ko kay Rob, hindi pa talaga pwede yung anak mo. Tapos yung pala, hindi niya pa tinatanong yung anak niya kasi nahihiya siya. Kasi kumbaga, it would be, he felt that it might be awkward because why are you witnessing your dad's marriage to another person? So, yun yung iniisip ni Rob. Ang sabi ko, isn't he alright with that? I mean, wala namang, Yeah. nakausap ko si Robin and Robin was alright. I don't know. Pero yun, Darn. yes. Kung dito yan, girl, Ay, may Diyos ko. in-invite ka na isa, plus 10. I know, puno tayo sa Plus loob 10. ng ano. Oo. Grabe, no? As in talaga, as in, sobrang different nung culture nila here. Like, he doesn't have any communication with his brothers. Even though the brother is just living probably dito lang sa next town. Ganun kalala. Kaya sabi ko, oh my God, I cannot live like this here. Na yung tipong hindi nagkakamustahan yung mga tao. I cannot. I mean, buti na My lang. God, magta-tribe pala ako dyan, ano? Oo, totoo yan. You would. Parang dito ka pinalaki. Yun lang sabihin ko sa'yo. Dito ka ba pinalaki? At nag-migrate ka lang sa Pilipinas. Pero, yeah. Yun yung part na ano. Oo, mahirap umalis ng Philippines. It is really hard to get away from the country, especially of what's happening right now. Yan na naman, ako na naman yung nagsalita, bongga ka. Yan. Everything, everything happening right now in the Philippines, parang mapapaisip ka ng sabi ko, parang, why is this happening? Kanina ka nagkaroon na kami ng heated discussion ni Tito. Shoutout Tito, kahit di ka nanonood. Heated discussion ni Tito. Kasi sabi ko kay Tito, nako, dapat yung mga politicians na yan. Sabi ko, dapat mag-back to zero tayo ng mga politicians. Kasi, Diyos ko, lahat sila, everyone is, so freaking, I don't know. Pero, sabi ni Tito, hindi naman pwede yung walang politician na matitira doon. Sabi ko, mag-snap election na lang tayo and just get someone, di sinasabi pa niya, yung dati nga gusto mo ipoboto, oo nga, pati siya, gumaganon ako sa kanya. Kasi parang sinasabi niya, yung mga pinili mo naman din before is bad. Oo nga, that's why I hate all of them na. Wala na akong gusto. Anyone that went for like, who tried running for politics, may ganong So parang, sabi ko, how would you even like start a government from scratch? Nga naman. I don't know I don't know kung anong mangyayari sa Philippines, pero I still love the Philippines. I mean, because of the people, not the freaking government. Like, yeah, I love the Philippines because of the people, the food, and The our culture culture. itself. Yeah, the culture. Alam mo,
Sobrang, sobrang ironic sabihin, pero talagang it's more fun in the Philippines. I think it's No? because we are from the Philippines and we know our culture and we love our culture. Oo, most Mm-mm. likely. Mm-mm. Doon tayo lumaki and that's what we think is like what I don't know what a good life looks like. Lalo na pag Mm. yung Pasko, nakakamiss yung Pasko sa Philippines. Yun talaga yung number one. Yung Ah. Uy, pero actually, hindi na masaya din yung Pasko dito kasi parang ang lata na. it's not that. It's more on yung ano kasi Mm. sa Pasko dyan sa Pilipinas. Hindi yung maganda we're so stressed kasi ang dami na pupuntahan na family. So we're trying to Ah, schedule and then nag-enjoy kami but you need to schedule like yung father side, mother side. And then you have Tapos yung the mga gifts pa, mga Oo. inaanak, Oy, mga Diyos ko ganyan. Lord, yung parang August pa lang Yeah. nagsa-start na ako mamili kasi ang daming re-regaluhan. Ah, Tapos yung to the point na nagbayad-bayad, nag-ano kayo, nag-iisip kayo ng dadalhin nyo na, ang tawag doon, na potluck para sa party. Pero, it's fun, like, may games and everything. Tapos meron na kayong tradition na ginagawa. And it's really fun. And dito kasi, they only have their dinner. After, alam mo siguro, feeling ko lang kung siguro maaga kang nag-migrate dyan, siguro in your 20s, mm, you wouldn't feel as lonely. Kasi at least kahit papano, parang I don't may think roots ka so. na dyan. I don't think so, Good girl. eh. Ito lang Kasi, kilala mo ko as close to my family, di ba? Yeah. So, Yeah. unless, if my family lives here as well, Mm-mm. then that would be a different story. Pero, yeah, I mean, I think it's more of like the family, friends, the connections that I miss there in the Mm-mm. Philippines. Yun ang sa akin. Pero, life is hard there in the Philippines. And I don't really ang tawag doon, judge people when they want to or plan to get Mm. out of that. Because, yun sa tingin nila yung mag-work eh. I just And hope, probably, mm, siguro yung iba wala pang experience. And yung mga nakikita nila online, it's like, sarap ng buhay na to sa Canada or sa UK or okay siguro, Australia. kasi napapansin mo, yung mga usually na parang, alone was the people na kunwari, yung mga OFW and then you're not really, you're not really there with your family. It's more of you're just working there. I think Yeah. that's Mm. kind of what I feel because I'm not really with my family. And if my family Ah, is here, probably then it would be a separate story. Like, it would be a different story. So, yun. Oo, totoo nga. No, baliktad tayo actually, no? eh, Parang mas bagay sa akin yung ako yung mag-migrate talaga. mm Pero Pero wala ka ng kung plans, di ba? magma-migrate ako, gusto ko wala na akong plans na as in may pinupursue ako na pag-migratean. Parang kung magka-offer go, parang I would take Mm. it in a heartbeat, ganon. Pero yung ngayon na mag-effort ako, nag-apply ako ng visa, ganon, ganyan. Mm-mm. Parang pagod na. True. True. Totoo yan. Kasi medyo hassle din yung paglalakad ng visa. And, siyempre, yung requirements, the money that you have to... I mean, I Mm, suppose yan, so, kung OFW ka, usually, kasi bayad na yan ng company mo dito. employer. Pero, kung ang tawag dito, pag yung iba kasi student visa, yun yung, Magastos din. yun yung mga ine-exploit ng mga Pakistani pati Indians dito. Yun yung sinasabi nila, study abroad. Kasi dito sa UK, meron silang scheme, pero tinanggal nata nila yun, na Mhm. you can study here and then bring your family as a dependent. Okay. And then, from there, yung dependent mo can actually work. Damn, talaga? Yes, a lot of them are doing that. Pero 'di ba, kailangan mo pa rin naman ng like malaking pera to actually study there. Yes. Hmm.
Parang very risky din. It's not bad if you're getting like a job, so probably, paano kung yung yung kasama mo is a doctor? Okay. Ang naisip ko kasi, alam mo yun, yung medyo, kumbaga, lower middle class, tapos magre-risk lang pumunta dyan, ganun. Oo, Parang medyo mahirap. so, yun, kunwari kung IT ka naman, not with this job market as of now, but, pero kung sakasakali, kung probably before, like, nagsama ka, or nursing yung kasama mo, that's the best, that's the best, probably, like, But, path would be, like, mhm. kunwari engineer ka, and you want to study, or, OFW ka as a nurse, and then dependent mo is asawa mong engineer. Laki ng Mm, sahod nun. Tapos yung, naman, or yung isa is, ang tawag doon, yun nga, yung nag-study yung engineer, tapos dadaling niya yung nursing. Ayun. Kaso, nagre-recession ngayon sa NHS, sa National Health Service. mm. Nagtatanggalan sila ng admin workers. Di ba parang buong UK recession? Kaya nga, ewan ko, sinasabi nila hindi daw kami recession. Okay. Sinasabi sa news, Parang hindi kasi, naman daw. parang kasi ang dami ko nakikita sa LinkedIn na mga Ang na-layoff, dami nga. dyan nga sa, Sa Reddit din. Oh mm, my gosh, yung sa Reddit hindi nakakaano. Tapos ang dami doon yung mga nagsasabi na iba yung sa interview. Yun sa interviewing, parang yung iba. Sa totoo lang ako, binabaan nila ang baba ng offer nila sa akin. Pero malaki pa rin naman kasi doon sa first job ko, so medyo okay pa ako. okay. So parang gitna nung first and second, ganun. Hindi, malaki yung Hindi, malaki kasi yung second ko eh. Malaki talaga yung Okay. second ko. Malaki yung sahod ko doon sa second ko. So malaki ang binaba from second mo, you Mga mean? 10K. 10K per annum. Okay na yun? Okay na yun, kaysa wala, di ba? So, yun. Yeah. Very thankful. Pero yun na yung company na yun, medyo kinutuban na ako na ito na yung company. Mm, at least, gagi. Mag-ipon ka na muna ulit dyan. I know, God. Naubos na nga yung ipon ko, di ba? Yung nakakabayad ko lang ng utang, tapos Kina, Hmm? kinakabahan ka ba, or kinabahan ka ba nung nawalan ka ng work dyan compared sa pag dito ka nawalan ng work? Sobra. Dyan. Kasi dito, wala akong security. Let's say, I need to pay rent here. Unlike dun sa Philippines. Mm-mm. Pero kahit siguro may bahay ako dito. Kasi alam kong need ko pa rin na kumuha ng visa, yung next visa ko to actually be. So it's not really secure. So, mas kumbaga, laid back pag nandito Oo, at lang. saka madami kang mahihingian ng tulong sa Philippines. At saka, alam ko hindi ako papabayaan nila tita. Alam ko naman hindi ako papabayaan nila Rob. Alam ko naman yun. Pero iba pa rin eh. Okay, I get it. Mm. Oo nga, no. Mm. Ako siguro, ayun nga, gaya yung nabanggit ko kanina, inisip ko ba may mag-migrate? Hindi na, pero kung may mag-offer, tatanggapin ko. And pero ang naisip ko is gusto ko malapit lang, yung madali lang umuwi sa I Pilipinas. know. Yun talaga yun. Ay, napit. Alam mo, nakakakita nga ako ng malapit na kita ng EBI nun eh. Kaso alam ko kasi, ayoko rin kasi syempre naisip ko si RG. Alam ko yung close siya sa family niya. Yan pa. Oh my God. Close si RG sa family Pero, niya. kung ako lang mag-isa talaga, Oo, kahit saan. girl, sinundan na kita dyan. Wow. Ay wala eh. Wala eh. Baka malay mo. Umibing si bakla. Wala tayong magagawa. Baka malay mo, dito ka rin mag-retire. Dito talaga. Diyan talaga magre-retire. Oh, Anong diba? malay mo? Kita-kita pa rin tayo. Anong malay mo? Diyan talaga ako magre-retire. Gago. Etong bahay mo dito may game hub ng mga matatanda. Lola Ba? Gaming. Oh, Lola Gamers, let's Gusto go. ko yun. I love it. I love the idea. Mm-mm. Ay, nako. Pero,
Pangarap ko pa rin talagang ma-experience at least yung tumira sa ibang bansa ng matagal. Para lang alam mo yun, ma-compare ko ba? Kasi Why don't you ano ba yung study? pinakamatagal ko? Try yung Girl, ayaw! Yuck! Study? hindi, like a language. Uy, napapaisip siya. Study! As in, sa bansa na yun ako mag-aaral? Oo, kasi yun yung pinaka-effective way to actually Pagod! study a language. Like, probably like a year. Ah, Alam mo ba, pag pagod. nag 2 years ka sa nasabi ko na ba sa'yo ito, pag nag 2 years ka nakatira sa Spain, Spain. Yes, ang dami ko yung nakikita sa Reddit. ayun, ano yun, Mm-mm. yun. Tapos yung iba pwede mong gawin yun, mag-aral ka ng 2 years sa Spain. Tapos eligible ka na for Kahit language lang, aralin mo. Oo, for citizenship, oo. Oh, Kasi part way ata work. ng nila yun. Part din. Kasi you need a lot of money still, I mean. I know, ayun nga iniisip ko, sabi mo, kano sinasahod ko dito, tapos pag kinonvert to, oh my God, gabarya. Lugi, girl. Like, Mm. baka 3 yung maging ko doon, part-time job. Gusto mo yun? Hindi, mag-dorm ka ulit. Namayat na lang ako. Kahit na parang, ang hirap pa din. Alam mo Mm. yung constantly worried ka na syempre mag-isa ka lang doon. Oh, 'di ba? Ganun 'yun. Ganun yung feeling ko kasi pag kaya nga sabi ko, mo kung kunwari mawala si Rob sa equation, uwi agad ako sa Pilipinas kasi wala na akong security. Wala kang tatakbuhan, no, in Oo. case. Mm. Yun talaga yun, din, no? Ngayon alam ko si Rob, sobrang secure ako with Rob. Mm. Kaya hindi ko maisip kunwari ngayon kumbaga hindi ko alam kung nakwento ko sa'yo to. May isang time na parang nagkaroon kami ng scare na we thought na na merong bukol sa niya, likod niya. Cancer. May scare kami na, alam mo, naglo-look back na ako nun. Sabi ko, shit, kailangan ko, sana nag-aral na ako talaga mag-drive nun. Ganun. Gumagano na talaga ako nun. Kasi syempre, who will bring him to the hospital? Yeah. Mm. Layo nyo pa man din sa syudad. Ay, hindi to. Walking distance lang ngayon. Malapit. Okay, buti naman. Walking distance lang yung hospital. Pero yung bilihan hindi. Anyway. Malaki yung hospital dyan, kaya I love it. Ayun. So, Mm. pero ngayon yung parang sabi ko, shit, ang daming Tapos parang makakadagdag pa ako sa problema ni Rob, imbis na hindi na siya nasa-stress pa siya. Parang yun yung naiisip. Alam ko, feeling ko naiisip niya rin yun eh. Na sabi niya, kakailanganin ng someone to drive him pagkatapos ng kunwari surgery, hindi naman siya pwede yung mag-drive. Lang si Papa dati, sumakit yung tagiliran niya. Meron siyang parang kidney stone. Sakit yung tagiliran niya. Di siya makaupo ng maayos eh. Nakaangat lang yung puwet niya ng konti. Walang marunong mag-drive. Sabi siya parang yung nag-drive ng sarili niya papuntang hospital. Tapos lahat kami nandun sa sasakyan. Oh my God, ang ang cute. lala. Oo, ang cute namin dun. Tapos ayun. Gago. Tapos pinapagalitan ko na si Marvin. Sabi ko, mag-aral ka na kasi mag-drive. Karga na kasi. Totoo. Ayun. Ah. Tapos yun. Funny lang. Tapos ayun, pero yung pa lang na point na yun, alam mo, iniisip ko na, sabi ko, dapat magdala ako, papuntahin ko si Tito dito, ganun. Si Tito matanda din. Sabi ko, problema ko rin pala si Tito pag dadaling ko dito. Tapos si Marvin naman, hindi naman pupunta dito si Marvin. So sabi ko, sinong dadaling ko? Bakit? Yung kunwari nga nagkasakit si Rob, kailangan ko ng someone with me. Hindi, I mean, ba't hindi si Marvin? Alam ko may girlfriend na siya Work, nun eh. ba? At saka, Okay. buhay Dahil pa sa si partner. Papa nun. Mm-mm. And he doesn't want to leave Papa before. Okay. Ayun. Alam mo, pag inisip ko yung mga ganyan, diba sabi ko nga kanina, like, nakakatakot kasi pag nagka-problema, wala kang natakbuhan. Feeling ko ako, like, magta-tribe pa rin ako. Pakina mo. Kasi ano ba pinagkaiba na nandito ko? Ang dami ko na pinagdaanan, girl. Naka-survive naman, di ba? Well, you never know. Ano, you never know. Baka hindi mag-work. Hindi, I mean,
syempre yung ano mo, before kasi, kumbaga, iba yung resilience mo nun. Ngayon, medyo nagdedepende ka na sa tao eh. Ngayon, may RG ka na. Mm. So, medyo lumalambot ka na, bitch. Gago, titigas ulit pag no choice. Hindi yan. Hindi yan. Pero ayun, to migrate or not, iwan ko na sa universe yung Mm. choice na yan. Parang kung may mag-offer, go. Pero kung wala, na. Hassle, mag-aaral, mag-aasikaso ka ng paper. Um, but like we said, depende talaga sa sitwasyon yan. Alam ko hindi may iwasan yan, lalo na kung ang baba ng sahod dyan sa Pilipinas. Ah, Let's go. Si Rob nag-work sa construction and he was asking me magkano binabayad sa mga tao sa construction and I was like, oh my God. let's talk about it. And everyone sabi ko sa kanya, hindi rin ako, kahit malaki sahod sa Pilipinas ng construction, I won't even let you go there because yung health and safety ng mga tao is not even being like, I don't know, like, it's not being prioritized by people there. Makikita mo na yung iba nakasanto tapos nagpapalitada ng kasando sana nakachinelas lang. Tapos samantala dito sa UK, chinecheck pa nila kung naka-steel toe ka talaga. Okay lang yan kung like contractor ka. Bakit? Siyempre, malaki sahod. Malaki sahod, di mo na kailangan mag-work. Okay. Nakakabwisit. Bumalik na naman tayo sa politics natin. I know, Hindi gago. ko Ang alam hirap, ba't ang ang init hirap ng hindi, ulo ko. Ang init ng ulo ko kasi alam mo yung nagre-reklamo yung mga Pilipino. Pero kasi, yung reklamo nila, parang, parang, lang, in waves. Tapos parang, move bigla on. nawawala. Oo, nagbo-move on. Tapos, ewan ko, hindi ko alam paano susolusyonan din naman. Hindi ko alam. Like, Mahirap. I cannot even, like, probably, magra-rally ako. Pero, pag sige, tanggalin natin sila. Yeah, tanggalin. Tayo na. Sino magiging natin? Sino magiging president natin? Sino magiging... Alam mo, ang naisip ko nga lang dyan talaga, which I don't know kung, like, if it's even possible. Like, may mag-interfere na isang bansa sa atin. Yun lang talaga yung naisip ko. Kasi kung sa atin lang, kung tayo-tayo lang, kami-kami lang dito sa Pilipinas, like, walang mararating kasi hati lahat. Hindi united yung mga tao dito. Kaya parang, nagsistay talaga in position yung mga hindi dapat. Kaya dapat may isang bansa na mag-interfere talaga. Ang Yun lang yung naisip ko. Mahirap kasi tayong mahirap kasi tayong i-govern yung bansa natin. Kasi hiwalay-hiwalay tayo, 'di ba magkakahiwalay Yun nga. tayong island. So, sobrang laki ng manpower to actually just pangit yung term, monopolize us. Kumbaga, para lang maayos yung Ma-unite. bansa. Ma-unite yung bansa natin. Ayun, wala lang. Nakakalungkot na alam kong pero gusto ko lang kasi din na magstay at least relevant yung namin, yung podcast namin and I know that it is a lot of people are thinking na mag-ibang bansa na lang because of the situation. Hindi mo rin naman sila actually masisi Hindi dun mo rin talaga. masisisi. Like I said kanina, ang baba ng sahod dyan sa Pilipinas and yung security mo pa nag-retire ka, you don't have any security nag-retire ka. The fudge. Dami nga nagko-comment dito yung nagbabayad ka ng SSS, pag-ibig. Pero ang gagawin lang sa iyo is, you have the right to loan, that's it. Nagbayad ka para makapag-loan? Like, what? Oo nga, sa Doesn't make pag-ibig, no? Ano ba, di ba? Tapos pupunta ka sa pag-ibig, ang susungit pa nila. Pupunta ka sa SSS, ang susungit pa ng mga Tell me about it. Totoo yan. Naiintindihan ko naman na it is stressful. Pero, oh my gosh, you're a client-facing person. Like, you need to be at least, kumbaga sabi dun sa job advertisement, is pleasing personality. Bloody hell. Ano ba yan? Wala Ito. na. Alam mo, ang saya sana talaga dito sa Pilipinas. Sana talaga lahat gawing online para wala ng work yung mga yan. Charot. Ang sama ko. Charot lang. Pag ginawa kasing online, katulad dito,
kahit matagal yung untahin mo, sabihin natin yung iba, yung, lalo kung nagpaparap ka ng birth certificate, yung iba inaabot ng 1 buwan or mahigit. Yes! Dito din naman. Pero, ano siya, ang tawag doon, lalo na kasi kung hindi ka sure doon sa details, kunwari, yung granddad mo, tapos hindi mo na alam yung mga details niya, tapos ipapahanap mo. So, medyo matagal minsan. Kasi hahanapin nila, verify pa nila kung yun talaga yung, yung tao. So, tumatagal talaga. Kahit dito, tumatagal talaga. Pero yung convenience na you don't have to go there. You don't have to, Ayan. oo. 'Di ba? Yun, wala lang. Para sa akin, we don't need these physical, Inconveniences. yung physical, places. Probably, kasi kung gusto mo kumuha ng passport dito, everything is online. You have to do it online. There's no other place. Walang, ang tawag dyan, DFA. Walang DFA na pupuntahan, napipila ka pa. No. Online. Pipila, papa-appointment. Tapos kung gusto mo ng emergency, ilalagay mo lang doon na pang-emergency siya. O, yan, nakikita nyo. Ang dami talagang issue sa bansa na to, pero gusto pa rin umuwi ni dito. Gusto ko talaga dyan umuwi pa rin. Talaga. Yeah, kasi iba talaga dito. Kung pupunta lang naman si Ash dito, or sila, Marvin dito, bye-bye Philippines na. Bye-bye Philippines na. Ano na lang, dalaw-dalaw na lang ako. Ayun na lang, no? Bakasyon. Bakasyon na lang ako. Wala eh. Wala, masyadong, Kung nasan talaga yung roots din. Doon ka pa rin talaga. ayun, wait lang. Hindi. Okay na ba yung napag-usapan natin? Parang ako lang nag-rant Girl, ikaw kasi yung, alam mo, para sa'yo talaga tong topic na to kasi never pa ako nakapag-migrate. Hindi, pero Like, kasi more on before, di ba, opinions nag-isip ka before. Nag-isip ka rin before. Like, ano ba yung pinaka-reason mo nun? Kung ba't ka nag-isip before? Yun, parang pa-exit na tayo kanina. Ano ba yung pinaka-reason mo nun kung bakit gusto mo umalis ng bansa before? Sa sahod no ba? one here. Like, hindi. Actually, hindi. Ayoko lang dito kasi, paano ba? Okay, ganito. Sa work ko, puro mga ka-work ko is nasa UK, Europe. Okay. And I feel like, sobrang okay yun sa akin kasi I can be myself. And whenever I travel, like, I can be myself. Alam mo yun, I know na I'm not being judged. Unlike pag nandito, maling grammar ka lang, pangit lang yung outfit mo, like parang, my God, di mo sure baka mag-trending ka na kasi may nag-video na pala only because of the very petty things na, alam mo yun, na nakita nila sa'yo. Yun yung ayoko kasi dito. Kasi nga, di ba, mas okay sa akin yung walang pakialamanan. Ganon. Pero kasi, ang something to point out then is, probably, it would be something na walang pakialaman na kung nasa outer city ka, no, like outside the city ka ng bansa. Kasi pag nagpunta ka sa central city, like sa mga capital, there will always be Filipinos, and these Filipinos, you will see, ang sama. Pero minsan kasi makikita mo rin pa rin yung yung asal nila, andun pa rin. Which I won't mind kasi we're in a different country. That's true. Kung nandito, siguro magiging medyo cautious ako. Pero kung nasa ibang bansa, like, I don't fucking care about you. Ganon. Tsaka I don't think makikipag-friends ako sa mga Pinoy. Feeling ko lang. Kasi nga, I'm not very fond of strangers. Especially abroad. Mga Pinoy, ha? I know. Pinoy strangers. Maliban na lang, bibigyan nila ako ng free cam ko. Shoutout kay Kuya Hanggang ganun Ronnie. lang. Hanggang ganun lang. Pero hindi nalalalim pa ang friendship. Ganon. Oh, Bibigyan ng free cam yun. ko. Yun lang, grabe. Ayun. Yun. Tingnan nyo, si Ash, ano siya, ang tawag doon, iba yung culture niya. Ang pangit. Ang labo. Iba yung kinagisnan kasi ni Ash eh. So, makikita niya, depende pa rin sa family, yung mo, siguro, yung kinalakihan mo. Pero I think as well, kung lumaki ka sa family na meron ako, I think you'll be oo, for sure, 100%. happier ka.
Mm. Oo. Pero hindi natin alam bakit. Siguro there's a reason din talaga kung ba't nandito pa rin ako up until now. Lalo na ngayon considered ka na talaga. Tumatanda na. Char. Considered ka na talaga as kamag-anak dyan sa atin. sa Ah, may amin. So, wala ka na talagang magagawa. Tapos, nadamay ka na rin sa group of friends ko. Dumadami na yung circle mo. Dumadami na I yung tao know. sa circle mo. Hindi Nai-invite. na ako maka-keep up eh. Nagkakaroon na ng invitation si Midnight sa birthday party. True. Ayun. Cute. So it's not really So it could be a bad thing, it could be a good thing. It could be I don't know. Mm-mm. Siya? Depende lang talaga sa tao. And depende lang Tsaka you'll never know talaga unless you try. Yun lang. Yun lang talaga. yun ang what if ni Ash. Yun ang what if ko. You could probably try sa Hong Kong mag-isa ka. Ay, yung sa Taiwan, di ba 2 weeks ba ako dun? Tama ba? Or 1 week Hindi ba? pa rin kasi iba pa rin 2 weeks. Iba kasi pag like years ka tumira eh, di ba? Doon Oo. man sabi na, oh my God, this is not for me or this is for me. Kasi yung mo lang, kunwari 2 weeks, nag-enjoy ka pa naghahanap-hanap ka ng mga Tourist ka titignan kasi, no? bago. Like, Oo. tourist ka talaga. Oo. Iba Oo. yung tipong nagpupunta ka na sa palengke, bibili ka, magluluto ka na. Tapos yung matagal-tagal mo na din natikman yung sinigang, tapos mahal yung sinigang Oo. mix, Totoo. yung mga ganun. Totoo. Mga ganun. Ay, nako, paborito ko naman yung sinigang. Pero butin, puro sinigang sa miso na lang natira, wala na akong na ng isda dito. Wala na. Oo. Pang ko kasi yun, pag nakakita ako ng salmon head, Oo. Matik. Oo, yung matik talaga. Diyos ko. Sarap. Sinigang sa miso. Tapos lalagyan ko ng nilalagay ko? Yung, tawag pok choy. Yung sarap, ang sarap, ang sarap. Tapos ang dami pang kamatis. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. There, dude. Ano, pag uwi mo talaga dito? Seafood. Fest. Oh, yeah, I love it. Tapos yung asawa ko nakaganyan kasi may yung mata nung isda nakatingin sa kanya. Oo, may buong isda, oo. Wawa! Mga yayat na lang dito. Yun. Oh, well. Oh, siya. It's not bad. I think that's it, Oo, no? it's not bad. I think that's everything that we want to talk about. Nailabas na namin lahat ng rant namin. Dahil sa government. May mga sumigway na, oo. Yan talaga As usual. Sabi pa ba? Parang pa rin, pilot pa rin. Oo. Siguro ayos na mga after season 5. Wow, love it! May pa season 5. I love Hindi ko na alam pag-uusapan natin nun, pero nahirapan na nga ako Nag-entertain na yung natin yung podcast namin, pati yung podcast natin. Oh, Diyos ko, Lords. Paano kaya to? Anyways, ayun. I hope you join us again next time. yes. Yeah, I hope Thank you you so enjoy. much for being here. At nainig ng aming mga hinanaing at everything. Welcome kayo lagi. Let us know kung anong gusto nyong pag-usapan namin next. And what do you think? Kayo, ano sa tingin nyo? Is it ano para sa inyo? Is it to stay or not to stay? Yeah, especially sa mga nasa abroad. Overseas. Ano ba kayo? Nag-agree ba masaya kayo na ba kayo dyan? Or sana masaya kayo. I am happy here. Kaso very dependent yung happiness ko sa asawa ko. Oo. Very dependent. Kasi I'm very Asian eh. I'm very Asian talaga, promise. Like, everything, all the things that I like is Asian. Walang Western. Like, I like anime. I like it. So, I'm very Asian. Like, all the foods that I like, Japanese. So, malapit pa rin. Asian pa rin. I've got nothing here. So, yeah. Thanks for watching. See you again next time. Thank you so much. Bye. Bye.